Ito sina Milagros Lilinyi, Clarita Lilingo, Doris Wilson Lilin, naging parte sila ng birthday ng Pilipino. Marahil minsan mong naranasan to tuwing birthday mo, o isa sa pamilya mo, o kaya naman sa kahit anong mahalagang okasyon sa buhay mo. At sila ang utak sa likod ng Goldilocks Bake Shop. Welcome to Daily Business Trends, kung saan nagbibigay kami ng mga kwento, pinakabagong balita, pananaw, at mga trending mula sa mundo ng business. Kung ikaw ay isang negosyante, entrepreneur, investor, o interesado lamang sa mundo ng business, kami ang bahala sa iyo. Kaya sit back, relax, at hayaan mo kaming gabayan ka sa nagbabagong landscape ng mundo ng business. Walang makakalimot sa pakiramdam ng pag-blow sa kandila tuwing birthday mo. At marahil minsan sa buhay mo nakatikim ka ng produkto nila. Hindi kumpleto ang birthday ng kahit sino pag walang kanta at ihip ng kandila. Malamang kilala mo ang logo ng babaeng may gintong buhok at maamong muka. At siguradong familiar ka sa Goldilocks Bake Shop. Ito ang kwento ng kanilang tagumpay na kung paano nila napatakbo ng 57 years ang kanalakihan nating Goldilocks Bake Shop. Noong 1966, ang magkapatid na sina Milagros Lilinyi at Clarita Lilingo ay nagsimula mag-bake sa kanilang apartment sa Makati para mag-supply sa mga ospital at mga kaibigan nila na siya naman naging unang mga customers nila. Binagsagang 2 months dahil sa kanilang kakaibang ugali sa pagmamahal sa kanilang passion at special homemade recipes. Napukaw nila ang panlasa ng bawat customers na naging ugat upang makilala sa komunidad ang natatanging nilang cakes at pastries. Kasunod nito ang pangarap nilang magbukas ng negosyo at simulang abutin ang mas nakakaraming tao para ipatikim ang mga cake at pastry nila sa bawat Pilipino. Noong May 15, 1966, ang magkapatid na sina Milagros Lilinyi, Clarita Lilingo, at ang kanilang sister-in-law, Doris Wilson Lilin, ay nagbukas ng kanilang bake shop sa ground floor ng isang 3-story building sa kalye ng Pasong Tamong Makati. Nagsimula sa 10 empleyado at ang lahat ng produkto nila ay gawa lamang sa kusina ng kanilang apartment. Gaya ng nakararaming negosyo, ang unang araw nilang benta ay 574 pesos lang. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanilang journey. Hanggang sa araw-araw sold out ang paninda nila at hindi nagtagal ay nakilala ang kanilang produkto sa buong komunidad at maging sa mga bisita o biyahero. Sa patuloy nilang tagumpay ay isa sila sa nauna ng konsepto ng coffee shop. Sa kanilang sumunod na taon, meron lamang 4 na mesa at iilang upuan ang kanilang mga customers at may menu lamang ng short orders gaya ng sotanghon, pansit palabok, arroz caldo, fresh lumpia, ham sandwich at halo-halo. Makalipas lang ng 2 taon, nakapagbukas na sila ng kanilang pangalawang branch sa Mandaluyong at sa kaparehong taon ay nagkaroon pa sila ng 3rd branch. Sa taong 1969, nagsimula na sila ng kanilang catering business at ang Philippine Airlines, Air Manila, Pilipinas Orient at Mountain Dignidad ay ang mga unang nag-avail ng serbisyo nito. At patuloy itong naging matagumpay na nagbigay daan upang pati sa Malacanang ay mag-cater sila. Kabilang ang makasaysayang pagbisita ni Pope John Paul noong 1981 sa Malacanang. Noong 1970s, nagbukas din sila ng unang bake shop nila sa Artesia, California, sa bansa ng Amerika. Naging matagumpay din ang pwesto nila sa Amerika dahil nagawa nilang dalhin at iparanas ang paboritong Pilipinong kusina sa komunidad na nagbigay daan para makapagbukas na sila ng bagong pwesto sa Bay Area, San Diego, California, at Nevada. Naging maganda ang dekada ng 1980s sa Goldilocks dahil naging supplier na sila ng malalaking kumpanya tulad ng McDonald's Philippines. Dahil dito, nadagdagan ang kanilang mga produkto gaya ng bread buns, puff pastries, muffins, French bread, and sandwich breads upang maabot ang demand ng kanilang mga lumalaking clients. Noong taong 1984, nagkaroon sila ng bagong milestone na magbukas sila ng bake shop sa Vancouver, Canada. At 1986 naman na magkaroon sila ng unang branch sa mall sa loob ng SM City North EDSA Mall. Kasunod ng patuloy nilang tagumpay ay nagkaroon sila ng mga branches sa iba't ibang lugar sa Metro Manila.
lalo lumaki ang kanilang tagumpay noong 1993 nung nagbukas sila ng pinto sa mga Pilipinong nais din maging isang negosyante sa pamamagitan ng franchising na naging dahilan ng pagdami ng mga stores nila nationwide. Talagang malaking parte sila ng bawat handaan at kaarawan ng bawat Pilipino. Makalipas ang 5 dekada, muli nilang binago ang konsepto at itsura ng Goldilocks para masigurong laging fresh at buhay ang kulturang Pilipino sa brand ng Goldilocks saan man panig ng mundo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment below kung meron kayong gustong isuggest at siguradong gagawin namin.